Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Jess Oliva at sa video ito ay ating tatalakayin ang program flow conditional statement sa Java. Ano nga ba ang ating mga objective sa video na ito? Ang una ay define program flow and conditional statement. Pangalawa ay explain the purpose and types of control structures. Pangatlo ay demonstrate the use of different conditional statements in Java. Pang-apat ay identify when and how to use if-else, nested if, else if, and switch. At ang panghuli ay apply these structures in solving logical programming problems. Ating umpisahan ang lesson na ito sa pagpapaliwanag kung ano nga ba ang program flow. Ang program flow ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga utos o instructions sa loob ng isang program na sinusunod ng computer habang ito ay isinasagawa. Sa madaling salita, ito ang takbo ng isang program mula umpisa hanggang sa matapos. Ang control structures naman ay ginagamit upang gabayan ang daloy ng program. Ito ay ginagamit kapag gumagawa ng desisyon, mag-uulit ng utos at pag-aayos at pag-oorganisa ng mga utos at desisyon. May dalawang pangunahing uri ng control structures. Ito ay decision control structures at ang repetition control structures. Ginagamit ang decision control structures para pumili ng aksyon depende sa kondisyon. Samantalang ang repetition control structures ay ginagamit para sa mga utos na paulit-ulit. Ano naman ang conditional statement? Ang conditional statement naman ay isang uri ng decision control structures na nagbibigay kakayahan sa program na magpatakbo ng particular na bahagi ng code base sa kung totoo o hindi ang isang kondisyon. Ito ay ginagamit kapag ang program ay kailangan mamili sa pagitan ng dalawa o higit pang posibleng direksyon o hakbang na nagsasagawa ng mga utos batay sa isang kondisyon. Katulad ng pagsusuri kung nakalagin ba ang isang user, pag-alam kung bagsak o pasado ang isang estudyante, at pagtugon sa input ng user o data ng program. Ang pinakasimple sa lahat ng conditional statement ay ang if statement. Ginagamit ito kapag nais nating ipatupad ang isang utos kung ang kondisyon ay totoo. Ang karaniwang syntax nito ay if parenthesis condition then braces statement. Halimbawa, kung mayroong tayong variable na temperature at gusto nating suriin kung ito ay mas mataas sa 37, maaari nating sabihin na if temperature greater than 37, then print may you have fever. Kapag totoo ang kondisyon, tatakbo ang utos. Kung hindi, walang mangyayari. Ang mahalaga ay lagi nating tandaan na ang kondisyon sa loob ng parenthesis ay dapat magresulta sa true or false at palaging gumagamit ng curly braces para malinaw ang hangganan ng utos. Next naman ay ang if-else statement. Ginagamit ito kapag may dalawang posibleng resulta, isa kapag totoo ang kondisyon at isa kapag hindi. Halimbawa, kung gusto nating suriin kung pumasa ang isang estudyante, maaari tayong magsulat ng if score greater than or equal to 75, then print you passed. Else, print you failed. Kapag natugunan ang kondisyon, ipakita ang naunang mensahe. Kung hindi naman, ang pangalawang mensahe ang lalabas. Madalas gamitin ang if-else statement kapag may dalawang malinaw na pagpipilian tulad ng passed or failed, oo o hindi, o tama o mali. Ang nested if naman ay isang if statement sa loob ng isa pang if. Ginagamit ito kapag kailangan ng mas detalyado o mas komplikadong desisyon. Halimbawa, kung gusto nating siguraduhin na ang isang tao ay 18 pataas at may lisensya bago payagang mag-drive, pwede nating gamitin ang unang kondisyon para sa edad at ang pangalawa para sa lisensya. Kapag parehong totoo, ipapakita ng program na pwede siyang mag-drive. Pero kung may isa na hindi totoo, lalabas ang mensaheng kailangan ng lisensya. Kapaki-pakinabang ang nested if pero dapat gamitin ng maingat. Kapag masyadong marami kang if sa loob ng isa't isa, nagiging magulo at mahirap basahin ang code. Kung posible, mas mainam na pagsamahin na lang ang mga kondisyon gamit ang logical operators gaya ng and at or para mas malinaw at mas maayos tignan.
Ang else-if ladder naman ay ginagamit kapag higit sa dalawang kondisyon ang kailangang suriin. Sa halip na gumamit ng maraming if statements ng magkakasunod, ginagamit natin ang else-if para maging mas maayos at organisado ang code. Halimbawa, kung gusto nating suriin ang grade ng isang estudyante, pwede nating isulat, if grade is greater than or equal to 90, print excellent. Else if grade is greater than or equal to 80, print very good. Else if grade is greater than or equal to 75, print pass. Else print failed. Sa ganitong paraan, isa-isa niyang tinitignan ang bawat kondisyon hanggang makahanap ng tugma. Kapag may nahanap na totoo, iyon na agad ang susundin. At kung wala naman, pupunta siya sa else sa dulo. Ang paggamit ng else if ay nakakatulong para maging malinis, mas madaling basahin, at mas professional ang code kumpara sa paggamit ng maraming magkakahiwalay na if statements. May mga pagkakataon naman na eksaktong halaga ang kailangang suriin, hindi range. Dito pumapasok ang switch statement. Ginagamit ito kapag may maraming nakatakdang pagpipilian o fixed options. Ang syntax nito ay nagsisimula sa switch parenthesis expressions at sa loob nito ay may mga case labels na may kanya-kanyang utos. Halimbawa, kung gusto natin gumawa ng simpleng menu, pwede nating isulat switch option case 1 print burger, break case 2 print fries, break case 3 print drinks, break default print invalid choice. Kung ang value ng menu ay 2, lalabas ang salitang fries. Mahalagang tandaan na laging gumamit ng break sa dulo ng bawat case para hindi magpatuloy sa susunod na case. Ang default naman ay ginagamit kapag walang tumugma sa alinmang case, parang else ng switch statement. Sa madaling sabi, ang switch statement ay magandang gamitin kapag may maraming tiyak na pagpipilian tulad ng mga menu, araw ng linggo, o pagpili ng mode sa isang program. Kung tatanungin kung kailan gagamitin ng if at kailan gagamitin ng switch, simple lang itong tandaan. Gamitin ang if kung may range ng values o kung gumagamit ng logical operators tulad ng greater than, less than, and, o or. Gamitin naman ang switch kung fix o tiyak ang mga halaga gaya ng araw ng linggo, menu number o kategorya. Mas malinis tignan at mas madaling basahin ang switch sa mga ganitong sitwasyon. Tandaan din ang mga karaniwang pagkakamali kapag gumagamit ng conditional statements. Una, huwag gamitin ang single equal signs dahil ito ay assignment operator, hindi comparison operator. Laging gumamit ng double equal sign kapag nagkukumpara ng values. Pangalawa, huwag kalimutan ang curly braces kahit isang linya lang ang laman ng if o else. Pangatlo, siguraduhin tama ang spelling ng else if dahil hindi ito isang salita. Pang-apat, huwag kalimutan ang break sa bawat case ng switch statement. Ang mga simpleng pagkakamaling ito ang madalas dahilan ng bug sa code. May ilang best practices din na dapat sundin. Laging gumamit ng indentation para madaling basahin ang code. Basahin ang mga error message sa console dahil nagbibigay ito ng clue kung saan nagkamali. Kung gusto mong subaybayan ang flow ng program, maaaring mag-print ng simpleng mensahe gaya ng system.out.println upang makita kung aling bahagi ng code ang tumatakbo. At higit sa lahat, panatilihing malinaw at maayos ang logic ng program upang madaling maintindihan ng ibang babasa ng iyong code. Sa totoong buhay, makikita natin ang paggamit ng conditional statements sa halos lahat ng system. Sa login form, kung tama ang password, makakapasok ang user. Kung hindi, may error sa message. Sa ATM machine, kung sapat ang balanse, makakapag-withdraw. Kung hindi, may mensaheng insufficient funds. Sa online shopping, kung ang total ay lampas 1,000, may discount. Kung hindi, regular price. Sa traffic lights, kung pula ang ilaw, huminto. Kung berde, umusad. Kung dilaw, maghinay-hinay. Lahat ng ito ay pawang aplikasyon ng mga disenyong ginagawa ng program base sa mga kondisyon. Bilang isang programmer, mahalagang maunawaan ang tamang paggamit ng conditional statements dahil ito ang nagbibigay ng direksyon sa ating mga programa. Dito natin naisa sa buhay ang konsepto ng logic at decision making. Ang bawat linya ng code ay parang isang desisyon.
Kung tama ba ang input, kung may sapat ba na resources, o kung kailangan ba nating tumuloy sa susunod na proseso. Upang maging mahusay sa paggamit ng conditional statements, tandaan ang ilang do's and don'ts. Do use proper syntax at mag-indent ng maayos. Do test different conditions para matiyak na tama ang output. Do comment your code para malinaw ang layunin ng bawat bahagi. Sa kabilang banda, don't test too many if statements kung pwede namang gamitin ang else if o switch. Don't forget to use break sa switch statement. Don't ignore warnings or error message at huwag basta kopya ng code nang hindi naiintindihan ang logic nito. Ang conditional statements ang puso ng logic sa programming. Kung walang desisyon, walang direksyon ng ating program. Kaya mahalagang maintindihan hindi lang ang syntax kundi ang logic sa likod ng bawat kondisyon. Sa bawat if, else at switch na ating ginagamit, natututo tayong mag-isip bilang isang problem solver at hindi lang tagasulat ng code. Sa pagtatapos ng araling ito, naway malinaw na sa inyo ang kahalagahan ng program flow at conditional statements. Patuloy niyong gamitin mga ito sa inyong mga proyekto at exercises. Tandaan, ang bawat desisyon sa program ay hakbang tungo sa mas matalinong solusyon. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.